Ladies and gentlemen, andito naman ang mga taong gustong lumaban para sa bayan sa pamamagitan ng pagbigay ng impormasyon at sa pamamagitan ng pagsigaw na tutol tayo sa kanilang ginagawa. Ika nga, ni Edmund Burke, for evil to triumph, it takes good men to do nothing. Pero hindi sapat yung kwento ni Edmund Burke. Kaya kailangan we must do with so much in order to defeat evil. Yon ang gagawin natin. And for us, the best that we can do is to inform our listeners and perhaps it will multiply sa pag-share ng information na aming isi-share sa inyo. So yan po, ang pag-usapan po natin ay ito ay patungkol sa impeachment. Impeachment laban kay BBM na nabasura at impeachment laban kay Sara na paparating pa. So, pag-usapan namin ang mga issues sa likod at tingnan natin kung paano. So, itong kasama ko rin kagabi na si Mr. Leo Cruzate. Tama, galing niya ng mga insights niya na mga sinasabi kagabi. Kaya napag-usapan sana namin, ang pangako naman sana namin ay yung issue na pag-usapan namin sana ngayon ay yung tinatawag na political dynasty at kung paano masasawata yan at ano ba talaga ang political dynasty. But then, we are overwhelmed by the situation na sa tingin namin ay mas importante mo na pag-usapan itong impeachment kasi napipintong na malapit na yung 10 session days na yung 4 na impeachment ay uumpisa na laban kay Sara Duterte. At ito naman, pag-usapan naman natin ano bang kahinanatan nito at ano pa ang pwede natin gawin sa binasurang impeachment laban kay BBM. Okay? Ladies and gentlemen, ikaw na muna, magsalita muna. Yours is the floor, the ceiling, and the windows. Talk to our subscribers. Leo, pasok. Magandang gabi. Good evening sa iyong mga subscriber. Attorney Toto Kausig, ang aking idol na vlogger, attorney, engineer, and doctor. It's an honor to be with you once again. Thank you. Maraming salamat sa muling pag-imbita at magkaroon tayo ng palitan ng ating insights dito sa mga nangyayari sa atin ngayon. Okay. Regarding sa impeachment, talagang yan ang hot cake issue ngayon. Last week, yung declaration ng pagtakbo ni BP Sara as president, 2 years ahead pa. And itong mangyayari next week na itatakil na sa Congress ang impeachment ni Vice President Sara. So, it's like, sabi nga natin, it's like, game of the grandmaster talaga to eh. Pag gumalaw yung admin, may galaw ang opposition, may galaw ang third force. So, the best remain to be seen kung sino yung mga surviving party dyan sa mga issue natin na may kinalaman sa ating future and sa ating din namang kalagayan ng ating mga mamamayan. So, let's just hope na this goes for the best. And I believe din na si Vice President Sara has a good defense sa kanyang impeachment. Marami siyang talagang insight din kung paano didepensahan itong issue na to. So, ang ang prosecution, they are ready according to them, even though recycled, we call it recycled impeachment para sa kanya, will be heard once again na na-postpone na last year pa. Let's see kung ano yung mga ipe-present nila. And let's just hope na magiging maganda output nito. On the other hand, we look at it as a political political battle yan yung impeachment yan. We all know that there is a puppeteer dyan. Meron nagmamanipula dyan in favor sa admin at
ito namang plano kay Vice President is the way we see it is indeed a demolition job para sa kanyang plan for 2028. Okay. So una muna natin pag-usapan, alam naman natin na lahat na yung impeachment na reklamo laban kay BBM ay binasura ng House of Representatives. Sa deliberation ng Committee on Justice ay binasura na rin. Tapos nag-deliberate ang tinatawag na plenaryo. Ibig sabihin ng plenaryo, lahat ng congressmen ay nandoon. Umaattend sila. Na pagbuto-butuhan nila na ibasura rin ang Nawawala ka, Atty. Wala ka pong yan. Nagchachapi ka po audio mo, Atty. Ito, inano ko na. May ginawa akong sistema mo na. Kasi alam mo, ilang beses ko na rin experience na hinahack ako ng mga kalaban. Mm-hmm. So ngayon, ang nangyari po kay BBM ay binasura. Ano bang akusasyon laban kay BBM at binasura? Ang number one accusation sa kanya ay yung illegal na pag-aresto niya kay Duterte at tinapon sa diheg. At ayon sa reklamo, ito po yon ay paglabag sa ating konstitusyon na kung saan nagsasabi walang sinuman ang arestuhin kung walang warrant of arrest galing sa ating korte. So yan ang unang akusasyon. Pangalawa, nilabag niya ang konstitusyon sapagkat inuutos po sa Section 1, Article 3 ng ating konstitusyon na ay lahat ng sinang tao walang sinuman ang makakaitan ng buhay, Tama. makakaitan ng kalayaan, kayamanan, o walang sinuman ang mapagkaitan ng patas na pagtingin sa batas. In English, it is written as no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So ngayon, ang batas, ang paglabag sa batas na pag-aresto mo na walang warrant, hindi mo siya pinoproseso sa batas. Kasi aresto lang, kinarga sa aeroplano, padiretso sa diheg. So yan ang akusasyon ng una. According to the accuser na si Attorney Andre De Jesus na inendorso naman ni Congressman Nisay, ay yun po ay impeachable. So ngayon, pangalawang akusasyon niya ay yung si BBM ay naglabag sa kanyang sumpa o sa tiwala ng taong bayan nung hindi siya magpa-drug test. Ayon sa kanyang akusasyon, sapat na ang duda na dapat may obligasyon siya magpa-drug test sa hair follicle test para malaman ng bayan kung siya ba ay pwede pang maging presidente o hindi. Kasama po kasi sa doktrina diyan sa ating konstitusyon na lehitimong issue ang health ng presidente. Kasi may kinalaman siya kung medically capable pa ba siya or incapable or competent pa rin ba siya. Kung hindi siya competent, dapat papalit ng vice presidente na siyang competent in his health na para i-manage ang ating bansa. So, ibig sabihin, national and supreme national interest natin yung kalusugan ng presidente. At dahil hindi siya napapadrag test, so yan ang theory. You violated the Constitution that requires the president to be in the pink health state of health. So, yan ang pangalawang akusasyon niya. Pangatlong akusasyon niya ay yung pagkamal ng salapi mula sa flood control projects. Yan ang reklamo ni Attorney Andre De Jesus. Ngayon, kunin naman natin ang akusasyon doon sa mga makabayan congressmen. Ang akusasyon naman nila ay puro sa flood control projects. At binasura rin. Ang nang binasura
ang reklamo niya, nagreklamo din ito si Congressman Antonio Tinio Inyo. na Oh. Axe Teachers Party List. So, Mm. ang reklamo niya ay ganito. Meron po kaming ebidensya. At anong ebidensya nila? Para mapatunayan na si BBM ay binulsa talaga yung pera. Ang ebidensya po nila na sinasabi ay yung affidavit sinumpang salaysay ni Mr. Adrian Bersamin na apo ni Executive Secretary Lucas Bersamin, at si Adrian Bersamin ay USEC siya, Undersecretary. At ang kanyang pwesto ay hepe siya ng PLLO o hindi kaya Presidential Legislative Liaison Office. Officer. So, ngayon, ayon sa kanyang sinumpang salaysay, siya ay ginagawang bagman ni BBM patungkol sa mga pera ng koleksyon. At yung particular na 8 billion na pinag-usapan ay kinuha niya ito, dala-dala niya ang armored car na blanco, walang laman, pinalit niya sa isang armored car na may laman na 8 billion. At ang armored car na may laman ay dinrive naman ni Try-Gib Olaybar na siyang undersecretary naman ng Department of Education. So, nagpalitan sila ng armored car. At ang pera naman yun ay tinipon yun ni Yusek Roberto Bernardo. Mula doon sa pinasok naman ni Saldico na pera na budget ng BICAM. Yun yung commission na collection. So, ngayon, bakit di nyo binasura? Ito may ebidensya ako. Maliban dyan, may screenshot pa na pinakita kasama sa ebidensya sa sinumpaang salaysay kung saan nag-text, mahabang text, si Adrian Bersamin at saka si BBM. Ang pinaka-importanting text message doon, Sir, andito na po sa akin ang 8 billion. Sagot naman na tinurn over sa akin. Ang sagot naman ni BBM, we good. Ano ibig sabihin, we good? Very good. So, kung ganong ebidensya, napakatapang at napakatibay at napakatindi na ebidensya yan, kung binigyan lamang ng puwang na madinig sa plenaryo, hindi na nadinig kasi binasura na nila. So, marami pang ibang ebidensya na sasabihin. At isa pa, may video pa nga, sinabi ko na. Ngayon, nung binasura nila, nagtanong ako doon sa aking kaibigan na veterano na reporter sa House of Representatives at saka sa Senado. Alam mo ano sabi niya? Alam mo, maliban sa ibang dahilan, may isang dahilan niya kung bakit ayaw nila na maibigyan ng due course o madinig ang impeachment sa plenaryo. O sa bakit? Kasi ayaw nila na maging presidente si Sara. Ikaw, ano sabi mo diyan? Ano ba kinalaman yan kung siya presidente ni Sara o ano? Ikaw, anong comment mo? Of course, they will not benefit from it. They will not benefit from it. Ang challenge naman talaga nung impeachment, present, tatlong bagay lang naman lagi na laging pinag-aargumentohan dyan, which is present doon sa impeachment kay Presidente. Yung culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, at saka yung graft and corruption, which is nag-i-exist doon sa mga evidence na present on the second impeachment. Ang nakakalungkot lang dyan, yung fourth impeachment, di nila tinanggap. Di ba? Yung grupo nila. Third impeachment. Third na ba yun? Yung kina Mike Defensor? Tsaka kailangan kay BBM, third. Yung sila nagsampa ni Atty. Respicio, si Atty. Mike Defensor. Tsaka si Mike Defensor, tsaka si Chavit Singson. Ang sa atin doon, dapat level ang playing field eh. Kung talagang nakapag-file naman sila kay Sara and hindi naman talaga na-process at na-proceed. Supreme Court na nagsasabi at inargumento pa nga yan Senator Soto. So ngayon, ang dapat naman sana nangyari, inaccept lahat, tiningnan lahat para kung talaga may ground doon sa tatlong impeachment challenges na yon. Nakita natin yung mga congressman matimbang talaga. Kumbaga hindi tinanggap with the intent na
wag talagang lumabas yung katotohanan doon. So, yan ang parang naging unfair sa ating mga ordinaryong Pilipino na gusto nating makita at lumabas lang yung katotohanan diyan. 'Di ba? Na ito yung parang minaniobra, kung ano yung tamang term diyan, na parang minaniobra nila yung impeachment na yan with the design na i-dismiss talaga yung kay President at ang mag-progress lang itong kay Vice President. Just so happen, pag lumusot nga naman yung impeachment na yun na kina Tony Respicio, hindi sila magbe-benefit eh. Kaya as early as that, do sa pag-receive pa lamang sa secretariat, kumbaga inawat na nila yun, binaril na nila doon para hindi na matakel at malagay doon sa agenda o sa flooring. Sa floor, hindi na mapagdebatehan yan. Doon, medyo nakakalungkot. Kasi hindi na natin makikita yung mga accusation na yun, the three element of the impeachment. Meron ba talaga violation of Constitution? Meron ba talagang graft and corruption? At meron ba talagang culpable? Meron ba talagang betrayal of public trust? Yun na hindi na makikita na ng tao. Ang inasahan ko sana doon yung maganda eh. Sa totoo ko, ako talagang yung pinakamalakas doon yung drugs. Mapipilitan ngayon si BBM nang magpa-hair follicle test. Siyempre, kung alam mo, meron kasing batas sa ebidensya. Kung may tao na nagsalita laban sa iyo, ang tanong, totoo ba yung sinasabi ng isang tao laban sa isang tao? Yan ang tanong. Ngayon, sa batas ng ebidensya, para mo mapaniwalaan, mabibigyan ng bigat ang sinasabi ng isang tao laban sa isang tao, ay kailangan may isa pang hiwalay na ebidensya na may ipakita kung gaano sila ka-close yung dalawa. Yung nagsasalita at saka yung taong sinasambulat niya sa kanyang salita. So ngayon, yan po, pa kung magkakutsaba, may hiwalay na ebidensya para ipakita muna na magkakasabwat sila, in conspiracy silang dalawa. At kung mapatunayan na may conspiracy, saka pa lamang paniwalaan ang lahat ng sinasabi ng isang nagsasalita. Ngayon, tukoy na natin ngayon si Amy Marcos. Nagsalita siya na adik ang kanyang kapatid. Adik ang kanyang si Ading, si Bungit. So kung adik, maniwala ba tayo sa sinabi ni Amy? Ganito lamang po, kung babalik ako sa batas ng ebidensya, mapatunayan naman natin ang lahat, hindi na kailangan kung sa dugo lang, sa DNA test, magkapatid si Bongbong at saka si Amy. Mapatunayan din natin, nagkasama sila mula bata hanggang paglaki. At siyempre, mapatunayan natin na alam ni Amy ang lahat ng galaw ni BBM hanggat sa paglaki niya bago siya mag-asawa. So, ibig sabihin, kahit na may asawa na si BBM, ay may asawa na hiwalay si Amy, malalaman pa rin niya kung anong ginagawa ng kanyang kapatid. Siyempre, pag may kapatid ka, lagi naman natin, normal lang sa atin, inaalam natin, kinukumusta natin ang ating kapatid. O, kumusta ka na dyan? May balita ko, alam ko, ikaw ay palainom, dapat di ka na uminom kasi ang asawa mo, nag-iiyak sa akin. Siyempre, ganoon mga kwentong pamilya eh. So, ngayon, napatunayan ang magkakalapit si BBM at saka si Amy. Napapatunayan na kung anong ginagawa ni BBM ay may personal din na alam si Amy. So in that sense, sapat na yon yung salita ni Amy na sabihin natin na totoo yung kanyang sinabi na addict si BBM. At kung ganoon, hindi ba natin may duda pa, pero hindi natin maalis sa katotohanan na may probable cause na. So kung may probable cause, ito na ngayon ang mag-obliga kay BBM na magpa-undergo ng drug test. At dahil hindi siya nagpa-undergo ng drug test, ay kanya namang nilabag niyang batas, Section 15 ng Republic Act 9165 na nagsasabi ang sinumang user ng drugs ay ikukulong. User siya.
Ibig sabihin, naglabag siya sa utos ng Article 8 na kung saan nanunumpa siya, I do solemnly swear that I will faithfully execute all the laws of the Republic of the Philippines. Hindi niya na-execute kasi siya mismo nilabag niya ang isang batas na Republic Act 9165. So, ibig sabihin ko na patunayan niyo kung pinayagan lamang ng mga congressmen aakit yun, na maganda sanang balitaktakan niyo. Doong issue pa lang. Kaya lang, unfortunately, binasura nila. And to tell you the truth, ang katwirang ginamit ng mga congressmen ay dahil politika naman ito lahat ang impeachment eh. Tama po. Pwede ba natin tanggapin dyan? Alam mo, I beg your pardon dyan. Politika siya kung ang i-impeach mo ay president at saka vice president. At ang political nature niya, manggagaling na lang dun sa butuhan kung bubuto ka na guilty o hindi guilty sa dulo. Pero sa usapin, let the evidence muna ma-present. sa usapin, ang evidence ay hindi nababago ng politics. Tama. Kung pula ang nakita mo sa ebidensya, pula yan, hindi mo pwede baguhin yan. Tama. So, let me be clear. Pagtapos na pagsampa ng reklamo, na patunayan naman na mayroong pirma ng nagreklamo. At ang nagreklamo ay danotaryo ang kanyang reklamo. At ang kanyang reklamo nakasaad sa kanyang tinatag na verification, sinumpang salaysay na ang pangalan ay verification, na kung saan ay sinabi niya rin yung required na statement na ang reklamong ito ay nabasa ko ng buo at naunawaan ko ng buong buo. At ang lahat ng binanggit ko rito ay kaalaman ko galing sa aking personal na pagkakaalam. At hindi kaya, yung iba naman ay nanggaling sa authentic records. Yun lamang ang requirement. So napasa ng dalawang reklamo ng impeachment, yung sa Makabayan at saka yung kay Attorney Andre De Jesus. Ngayon, pangalawang sa Section 5 naman, kasi Section 4 yun ng Rules of Impeachment sa Rule 3. Ngayon, ang Section 5 naman, pangalawang proseso na gagawin ng Committee on Justice ay titingnan ang recitation, ang pagsasalita, ang pagkwento ng facts. Kung sapat ba, kung halimbawa, bibigyan ng panimulang pagpapalagay. Halimbawa, kung totoo itong reklamong ito, ano bang binabanggit mo? Sapat ang pagbanggit ng reklamo na kung papatunayang totoo ay impeach si BBM. Yun ang nakalagay sa Section 5. So ngayon, sa Section 4, hindi pwedeng bumuto ang congressman na hindi nakapasa sa form sapagkat nandun ang requirement yung sinumpang salaysay at saka yung endorsement ng congressman kahit sa congressman. So ibig sabihin, sa decision na yun, kung papasa ba sa form o hindi, it is not political issue. It is a legal issue. Next, process, sabi ko nga, kung papasa sa pag-recite ng facts, hindi na kailanganin muna, huwag niyo muna tingnan ng ebidensya. Kung papasa siya, ibig sabihin, objectively, it is a matter of fact. Dapat hindi na nga pinagbubutuhan yun. Pero bakit magbubutuhan? Magiging political ang issue. So, ibig sabihin, pinagbubutuhan nila at binasura nila on that score. Kasi ang sinasabi ng dahilan na walang ebidensya, nagkamali naman sila. Binasura, inabuso nila ang kapangyarihan nila. Bakit? Nasa Section 6 pa yan ng Rules of Impeachment nakalagay, sa Section 6, doon palang pag-usapan kung may ebidensya ba o wala. Doon na kayo magpresenta ng testigo ang nagreklamo sa impeachment. Kung may ebidensya o sila o wala. Pero ginawa na, doon pa lang sa Section 5, recitation of facts pa lang, ay binasura na nila. In other words, binasura, inabuso nila ang kanilang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay tinatawag din namin na discretion. Yun na ngayon ang tinatawag na grave abuse of discretion. Na kung titignan mo sa kadami-daming desisyon ng Supreme Court, ang pag-abuso sa iyong kapangyarihan ay pagpalagay ng iyong ginawa ay null and void, bali wala sa batas. So, ganoon pong nangyari. So, ibig sabihin, kailan maging political? Pagdating na sa dulo, sa Senado, pag nag-ebidensya,
Halimbawa, may malakas ebidensya. O ano sa palagay ninyo? Napatunayan na positive si Bongbong Marcos sa drugs. Magbuto-butuhan yung senador. Ang question na sa utak nila, kaya ba natin ito patawarin? Ipagpatuloy ng presidente? Kasi mukhang okay pa naman kahit addict. Ganon doon na papasok ngayon ang political question. Na magbubuto ang senador na papasa na lang, hayaan na lang natin. Pero kung ang question na pagdidesisyonan nila ay a matter of fact, a matter of evidence, hindi magiging political yun. Ganun lang kasimple. Ngayon, si Corona nung in-impeach, ang desisyon doon ay wala siyang hindi niya nilagay sa salin niya kanya mga kayamanan. Kaya na-convict siya ng iba. So, nevertheless, yun lamang ang puntos ko kung bakit hindi pwede sabihin na political ng buong buo ang impeachment. So ngayon, yung sinabi ko kanina na sinabi sa akin ng veteranong reporter sa House of Representatives, alam mo na mga congressmen, nabubuhay yan. Wala namang mga congressmen na inyo kahit saang lugar na kung nahihiwalay sa presidente. Kung sinong presidente, lipat lahat yan doon kung sinong presidente. Ganon naman ang laro ng mga congressmen. So kung saan sila tatabo, doon sila. So, ngayon, kaya nila binasura ang impeachment laban kay BBM kahit na may ebidensya. Ang sabi niya is, takot sila kapag mag-hearing na, magpresenta ng ebidensya, makikita kung sino congressman na nakatanggap. Ano sagot na dyan? Tama. Ikaw naman, ano mo? Anong reaction mo doon sa mga binanggit ko ng kanlan? Tama, nabanggit nyo kanina sa impeachment, nung sinabi ni Senator Madam Manang Amy, ang walang tumitingin doon sa angulo na dapat ang sisihin dyan si Manay Amy. Bakit? Saan punto niya ba nalaman na adik yung kapatid niya? Di ba? Noon pa niya alam na adik yan. Oo, ibig sabihin, bago pa siya tumakbo, long time ago, alam niya na gano'n. Dapat hindi niya na ipinorma na presidente yung kapatid niya, si BBM. Kung ako sa kanya, huwag niya na pinatakbo. O, hindi niya na yan na dapat. Kasi, alam mo, si BBM, in fairness sa kanya, nung pumunta sila sa Davao, ang pakay lang naman nila, tumakbo siyang vice president. But because, alam natin yung mga conflict kay Tatay Digong, doon sa family ni na BP Sara, meron ding class doon Medyo yun ang nakakita sila na opportunity na pwede palang pasukan ng pagiging presidente. Pero ang sadya talaga ni Manay Amy at saka ni BBM is maging vice lang talaga ni Sara Considering the funds na meron sila at that time versus sa pondo and armada na meron na mamanahin ni Sara that time from sa kanyang kay Tatay Digong. So dapat nasambot yun Talaga wala lang tumitingin sa angulo na yun Wala. Tayo siguro na natatakel natin. Pero yung angulo na yun, walang tumingin na kung sana hindi na lang nila iniaro si President BBM na maging presidente, which is ang pakay lang naman ni BBM, talaga mag-vice kay Sara Yan naman ang totoo dyan But hindi natatakel. Kaya may problema nga yung ganito. Pero anyway, napagbigyan yan at naandyan na nga tayo at nandito na tayo sa impeachment ulit ni BP Sara, sana wala tayong ganyan. Nandiyan na yan. Talagang nasa plenaryo na yan. Sa Lunes, itatakil na yan. Maglalatagan natin yan ng forms and substance and nasa kanila bola. But, the way I see, kompleto ng depensa si BP Sara. Kaya nga, from the start, sinabi niya, I want bloodbath. Lumabas, ang dapat lumabas diyan na katotohanan kung ano yung mga narinig nila, ano mga pinag-usapan nila. Pinag-usapan natin ngayon yung kay BP na naman, Tapos na tayo kay Bongbong. So, ang kay BP naman, 4 na ngayon ang reklamong impeachment. 4 na may pinakahuli na tinanggap nila. Ang pumirma si Congressman Abante. At si Congressman Paulo Ortega ng La Union. So, sa news, lumalabas,
kung ano ang laman ng reklamo nung nauna, pangalawa, Oo. pangatlo at pang-apat ay pareho lang. Inulit lang ang Inulit. laman kumparaso nung 2025 na sinampa. Mm. So ngayon, ang mangyari nito ay kung ako opinion ko lang na ito pero nasusi ko naman kasi lahat ng ebidensya na hindi papasa sa Senado. Pero hindi ko alam kung papasa sa Kongreso. Ngayon, ang katwiran ko kung punto di basta ng mga ebidensya, pag-usapin sa confidential fund, magmamatter doon yun yung tinatawag na pag-confidential fund, ang involved dyan, national security. So kung national security, given na hindi may national security kapag binisto mo ang nakatanggap, maaring mamamatay ang ahente, maaring maapektahan ang national security ng bansa. So ibig sabihin, ang tanong ko lang dito, Leo, kung baka may alam ka, ano ang counter argument sa national security para mapabuksan ang Merigris Piatos kung sino si Merigris Piatos? Ikaw kung anong naisip mo? The way I see, wala siyang national security aspect yung kung paano ginastos yung confidential fund ng Vice President. Ang lagi nga natin argumento diyan, kung sinisilip pala natin yung sa Vice President, silipin natin lahat. Yung mga confidential fund na mas malaki kaysa sa Vice President. Not only the President. O di silipin natin lahat. Meaning, from mayor, governor, congressman, lahat ng merong intel fund, tingnan natin lahat kung tama ba yung paggasta at pagliliquidate. Kung mali, may mali kay VP Sara, o di amend natin yung batas. Amend natin. Paano ba dapat? Hindi ba pwedeng gumamit ng code dyan? Hindi ba pwede? O kung sinong dyan, Tom, Dick, and Harry na gumastos dyan, ilagay natin. Baguhin natin ang ibig mo sabihin dito, dapat fair lahat. Fair. Kung ano mag-apply kay Sara, i-apply alam mo si BBM, 4,625 million ang confidential fund niya. Ang hindi ko alam ang mayor niyo sa Cavite o ang gobernador sa Cavite kung may confidential fund. Pero ang alam ko, si Gobernador Daniel Fernando ng Bulacan, yung Daniel Fernando Bulacan, 200 million a year ang confidential fund niya. Mas mataas pa kay Sara Duterte. Hindi natin alam kung paano na ginasta. So, ibig sabihin, sa sense of whether it is correct to just demand from Sara and then you leave others out. So, yan ang unang issue. So, sa sunod na issue, ay kung ako naman po ang abogado ni Sara, Madam, sila naman nag-akusa, sila ba'y obligasyon magpapatunay ng akusasyon? Proof. The burden of proof. Okay. So kung gano'n, umaakusa sila na binulsa mo ang pera sa confidential fund. Prove it. So ngayon, ang ebidensya na nakalatag, nakita natin hanggang sa kamay ni Merigris Piatos at saka iba pang peking pangalan. So ngayon, ang tanong, may obligasyon ba si Sara kung ako abogado niya? May obligasyon ba si Sara? Mag-explain kung sino yan? Sagot, wala. Kasi kayo naman ang umakusa, kayo magpa-discovery. So ganun po ang masakit na katotohanan kapag sa korte na dadaan. Kapag ebidensya na ang hahanapin. So yung iba pang kaso ay yung nag-threat ko si Sara sa nagsibigaw siya na nag-hire siya ng hired killer na ipapatay si BBM, si Lisa, at saka si Tambalus ay si Martin Romualdez na huwag tigilan hanggat mamatay silang tatlo. At yun ay kung siya ay papatayin. So ngayon, napansin ko sa hinaba-haba ng panahon yung sinasabi ko kanina na si Jaime Santiago na dati mukhang kamukha mo, may nagtanong na kung kano-ano mo daw si Jaime Santiago. Ngayon, napansin ninyo nung araw nag-submit ng irrevocable resignation si Jaime Santiago bago siya tuluyang naalis. Sapagkat ang totoong kwento doon ay may pinapagawa kay Jaime Santiago si Lisa Araneta Marcos na hindi niya kayang gawin. Yun yung pipihitin ang katotohanan. At nung panahon na yon,
kasasampa pa lang ng tinatawag na threat case at saka yung sa tungkol sa pagsalita niya laban kay BBM na at sedition case, hindi niya ginawa yun. Bagkus ibang kumaso nun, yung PNP. So dahil doon, medyo nawala ng gana si Lisa kay Jaime Santiago. Pero at least si Jaime Santiago bilang dating judge at dating sikat na police officer ng Manila Police District na sharpshooter ay hindi niya sinunod yun. So mas maganda pang pinili niya na tanggalin niyo lang ako dito kaysa ako pa susunod na kung anong gusto niyo gagawin. So isa ito ngayon. Ngayon lumitaw na naman, inanunsyo na naman. Bago ikaw naman ngayon, tinalaga ngayon ang bago kapalit, no? Pinalitan si Santiago ni dating NBI director na ngayon, na acting lang siya noon eh. Si Atty. Matibag. Tama ba? Magno. Ngayon, anyway, pwede ko magmamayabang. Naging kliyente ko si Lito Magno na panalo ko kaso niya sa ombudsman. So anyway, pinalitan naman si Atty. Lito Magno ni Atty. Melvin Matibag. Si Melvin Matibag ay dating tauhan na sarado ni Duterte. Oo, siya ang naging president ng PDP. Okay. Naging sa National Grid. Ngayon, ang asawa niya na congresswoman ng San Pedro, Laguna. At ang asawa niya ay maraming issue sa flood control project, may mga ghost projects. So nagtataka ko bakit itong inupo ni BBM na hindi naman sabihin na pwedeng gagawin niyang tulay kay Duterte. Kasi pinutol na rin ni Matibag ang tulay niya sa Duterte nung nag-resign siya as PDP laban president. At kanyang actually nagdidepensa pa sa kanyang misis eh. Nung inaakusa ng kanyang misis tungkol doon sa flood control project doon sa kanilang lugar sa San Pedro, Laguna. So ngayon, nung nakaupo na si Melvin Matibag, lumabas na ngayon ang issue na itong death threat kuno ginawa ni Lisa laban kay Marcos. Na sinabi ko nung kahapon natin nag-usap tayo, kung titingnan mo po ang batas, revised penal code, hindi po yan death threat. At wala rin sa revised penal code ang batas na magpaparusa sa sino bang tao na magplano ng pagpatay. Kung wala yan, hindi mo pwede parusahan ng tao na nagplano na papatay. Paparusahan lamang siya kung ginawa niya na yung kanyang plano. Ang konsepto o prinsipyo diyan ay nullium crimen, nulla pena sine lege. There is no crime if there is no law punishing it. So, yan. Kaya hindi ko alam kung paano mag-succeed yung reklamo nila na yan laban kay Sara at ginamit pa nila kasama sa reklamo sa impeachment. So, ikaw, anong tingin mo sa iyong tingin na bilang isang hindi nakapag-aral sa batas? Oo, yun. Tama. Well, hindi, although yun ay base lang doon sa narinig ko din, although wala akong background sa law, conditional yung statement ni BP Sara eh. Meron doong word na if, kung mangyayari ito. Diba? Kaya, although meron parang subject na aggravating sa first family, pinagagawan talaga. Pinapakis build up talaga yon na maging threat. At may kasunod yan eh. Ang kakambal niyan yung sedition na binubuo nila na that time sa DOJ na ma-build up talaga yung kaso na yan. Doon po nag-resign si Director Santiago na kasi hindi niya ma-build up yung kaso eh. Kasi maraming advisor din na abogado diyan sa NBI na sinasabi, boss, hindi talaga ito kaso eh. Paano ba gagawin natin dito?
may utos. Kaya nag-resign na lang. Kasi ang hirap i-case build up niyan. Of course, ang dadaan yung utos na yun. Dadaan mo na yung sa taas, dadaan sa DOJ, bagsak sa NBI yan. Hindi tinanggap NBI, pinaka-case build up sa PNP. Wala na buo. Hindi Tama. na pasama yun eh. Hindi na pasama. Ang ayaw ko lang dito sa atin, actually yung ganong sitwasyon, paulit-ulit na lang nangyari sa ating bansa kahit sino ang presidente. Ibig sabihin, tigilin na natin yan kung nasa pwesto ka, kahit wala kang pakialam, kung ma-disadvantage man, you are taking advantage of your power, na kahit pihit na pihit, hindi na kayang ipipihit pa. Wala namang sedition doon. Bakit? Ano ang ibig sabihin ng sedition? Ang sedition na ibig sabihin ay kung ikaw ay nagwala. Ibig sabihin nagwala, yung parang ano na yung ng pag-aklas. Aklas lahat na pero wala kang target na mag-agaw ng gobyerno. Kasi kung mag-agaw ng gobyerno, ang sedition ay maging rebellion. Kaya sedition, magwala lang, di maybe kung anong pang style mo, bakit nagwala ka, at pagkatapos, yan ang sedition. Ngayon, pag ang kinaso kay Sara, inciting to sedition. Inciting to sedition. So, ibig sabihin yung salita na yun, nakaka-incite, nag-uudyok ba yan sa mga tao na magwala? Ako, sa jurisprudence dyan, babalik tayo sa konsepto na ang lahat ng krimen, patunayan mo ng proof beyond reasonable doubt. So, tanong, paano natin mapatunayan ng proof beyond reasonable doubt na inciting ngayon na nag-uudyok na si Sara na mga tao magwala? Wala. It's a matter of opinion. So, you cannot convict the person by opinion. But you can convict the person by proof of facts beyond reasonable doubt. Iba yung facts, iba yung opinion. So, when magiging krimen ang inciting to sedition kung may action, maraming tao sumunod. Anong example na nangyari sa ating recent history? Think of January 6, year 2000. Nung natalo si President Trump kay Biden, nag-speech si Trump. Ang dami-dami ng mga Trump supporters na nagwala, inakyat ang Capitol at binasag mga bintana at nilusob mga congressmen sa loob. Yun ang sedition. Yun ang inciting to sedition. So ngayon, dahil nakalambitin pa yan, dahil nagpresidente si Trump, tigil muna si Trump, tigil muna yung kaso na yun. Pero yung unang kaso na kinasuhan siya sa pagbabayad ng pera, pagpalsipika o pagmanipula o pamimigay ng kanyang dokumento sa kanyang sariling korporasyon para maipalabas niya ang pera na binayad niya doon sa Playboy girl na ginamit niya, ay pinalabas niya na galing sa kanyang korporasyon. At pinalabas niya na bayad sa abogado. Ang problema niya, nagsalita ang abogado na tinutukoy ng binayaran. Hindi yan. Inutusan lang ako na bayaran yun si Stormy. Si Miss Stormy, binayaran niya ng pera galing sa kanya ay bilang kapalit sa serbisyo ni Storm na napagamit sa kanya sa sex. Yun ang totoo. Ibig sabihin, kinonvict siya nung hindi pa sa presidente. Pero nang presidente na siya ngayon, may schedule na sentensya siya kung anong sentensya. Ayaw niya umattend na umabot pa yun sa Supreme Court ng US. Ang sagot ng Supreme Court ng US, kung may immunity from suit ang presidente, ay wala siyang immunity from the sentence. Sentensya lang naman yan eh. So anyway, sinabihan na naman siya ng korte ng US, sentensyan ka namin, pero hindi naman kulong ang amin sentensya sa'yo. Kundi ibang sentensya, kundi maaaring pagbabayarin. Penalty. So, binabanggit ko lang yan just to raise the point na ang level ng Pilipinas ay hindi pa umaabot sa level na kagaya sa Amerika na kahit presidente ay nakakasuhan. So with that, ang kasunod na tingnan natin, ano kaya sa tingin mo? Dahil may bagong impeachment na. At pag nag-umpisa yan sa Lunes, kung hindi ko magkamali, kung Lunes o Martes, Lunes. Araw-araw mapag-usapan sa social media at sa mainstream media ang hearing ng impeachment. So kung mapag-usapan, ang lahat naman ng tao ngayon nakatutok sa social media tsaka sa mainstream media.
So, ibig sabihin, lahat ng botante ay nandun. Updated. So, kung updated, kung maipanalo ni Sara ang impeachment, lahat na lang na nakatingin dyan, sabihin mo na 80% bubuto pabor kay Sara. Yung Tapos hearing, aabot pa hanggang election day. Ibig sabihin ba, kabubuhan yung ginawa ng mga kalaban nyo, nagsampa pa ng kaso? tama. Ikaw, anong opinion mo dyan? Kasi haba ng kwento. Mas gusto ni Sara na isampa sa Senado ang kaso para may hearing araw-araw. Hindi na siya magbabayad ngayon ng advertisement para pagkampanya. Ikaw, anong opinion mo dyan? Tama ka dyan, attorney. That will be a long political mileage para kay BP Sara. Hindi na niya na kailangang i-PR yung sarili niya. Hindi niya na kailangang magbayad ng PR firm. Hindi niya na kailangang bumayad ng mga media outfit para i-PR siya. The mere doon na nakikita na nagsasalita siya at nilelay down yung mga defense niya doon sa mga accusation ng ground for impeachment, tayo lahat makikita natin yun at makikita ng mga matatalinong botante at ang ating mga karaniwang tao na it's all just a political attack to prevent na makatakbo si BP Sara. Alam naman natin yun at walang Pilipino na hindi naiintindihan yan. Kahit yung mga walang alam sa politika, ang basa dyan, kahit na mga karaniwang tao, yan na mismo yan. Inaatake nyo si Sara para wag yan makatakbo. And kung merong tamang advisor na naman sa presidente, sana may nakapagsabi na lang sa kanya na, Boss, President, ayahan na natin yan. Labanan na natin yan. Labanan natin ng magandang serbisyo sa tao yan. Wala tayong magagawa dyan kundi i-counter ng serbisyo eh. Pero kung atakihin natin dyan, di ba parang babackfire talaga ulit sa president yan. Given na naman ulit, kita mo, babalik na naman tayo, ang center of equilibrium talaga niyan, si Tatay Digong. Laging doon yan papunta eh. Bakit? Alam naman natin, tayong mga Pilipino, binabalyo natin yung utang na loob eh, di ba? Kanino ba may utang na loob ang mga pamilya Marcos? Kay Digong. No pinalimig niya si President Marcos Sr. At with strict compliance yan ng Supreme Court na ilibing yan. Isang araw lang, dapat isang araw nakalibing na yan dyan. Wala na mga seremonyas. Nasunod yun. With so many former president na hinindian sila. Sino ba yung may political will? Si Tatay Digong lang. Na alam din ni Digong na kung anong retraction ng mga tao na mangyayari pag ginawa niya yan. But kailangan niyang desisyonan that time na ilibing na talaga si Marcos para matapos na yung issue niyan. Pero anong isinukli ni Marcos ni BBM? Di ba? Pina-aristo niya, pinatapon sa dihig. Di ba? Hindi yan values ng mga Pilipino, hindi natin values yan. Di ba tayo kaya nga nagkakaroon ng tawag dito ginagamit sa politiko, yung term na utang na loob lagi. Kaya hindi nakakapagserbisyo ng tama yung mga politiko natin. Ang design ng ating politika, ang mga tao ay dapat may utang na loob sa mga politiko. Ayan, yan na lang mga ayuda na yan. Dapat bang dumaan pa yan kung kani-kaninong politiko? Pero naman ng taong bayan yan. Yung mga tupad na yan, yung mga AX na yan. O sino-sino mga nag-front dyan? Mayor, governor, mga congressman, iimbitahan. Sa totoo lang, mga tao minsan hindi naiintindihan na nagagamit yung pondo na yun para i-PR yung mga politiko. And ayan na naman, laging nakadesign yung ating political system sa ganyang utang na loob. Yung pala utang na loob ang values natin. Ba't di natin binavalue yung utang na loob natin kay Tatay Digong na ipinalibing yan ni Tatay Digong? And hindi natingnan ni President Marcos yan na dapat tiningnan niya na lang yun na may utang na loob siya kay Tatay Digong. Hayaan na lang niya na magdadaldal si Digong. Matanda na yan. Hayaan na. Basta tayo trabahuin natin kung ano yung ikagaganda ng mga Pilipino at ikagaganda ng bansa natin. Doon lumalabas tuloy. Ako naniniwala. Tuloy, gusto ko na rin maniwala na sinasabi ni former President na that is the action of a weak leader.
Weekly lang. Kailangan mo bang gawin yan? Ikaw, presidente ka, nasa iyo lahat ang armada, nasa iyo lahat ang pera, nasa iyo lahat ng kailangan mo para paunlarin ng bansa. Hindi mo kailangan tutukan niya si Digong. Hindi mo rin kailangan tutukan niya si Vice President kung maganda programa mo. Tama? Wala eh. Ang problema, hindi siya makausad-usad sa flood control. Ginagawa niyang Wala. issue nito para matabunan, hindi mapag-usapan ng flood control. Pero Kaya nga, may babasahin ako ng mga comment. Pwede ka mag-comment sa mga comment na kay sige. Rafaelar Garcia, Rafael Arsiaga. Hmm. Rafael Arsiaga. Sabi niya, mahina ang political strategies ng mga kalaban ni Inday Sara. Si FPJ kaya sumikat dahil ang kanyang mga pelikula ay laging inaapi. At ganun din ang tingin ng tao kay Inday Sara na parang inaapi na siya. So anong comment mo diyan? Para sa akin, very good yung comment na yan. Ha? Congratulations sa iyo na subscriber natin. Very good yan. Yan na naman ang isang values natin mga Pilipino. Yung mga underdog. Yung mga, di ba, papagulpi ka muna. Ilan bang nangiulit yan sa politika natin? Di ba? Kung ako, katabi ko ang presidente, President, huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin parang kawawa si Sara. Sa iyo ba backfire yan? Di ba? Ito na, Wala backfire na nga. Bumabakfire eh. Wala ba nagsasabi? Ang dami nakapalibot sa presidente. Boss, wag natin gawin yan. Mapapahama ka dyan. Ikaw mapapasama dyan. Walang nagmamanage ng image niya. Wala. Meron yung manage pero bobo. Oo, sabi ko, ako na lang mag-manage president. Baka mas magaling pa ako kay John K. spokesperson at Tickler na yan. Di ba? Ito naman may nagsalita. Sabi niya, si Mark Biaco, ito medyo kontra kay Sara to eh. Sabi niya, sigurado ka bang aatin si Sara sa impeachment? Baka tatakas daw yan. Kailangan ba magtakas? Hindi naman ito kulong ang parusa. Hindi magtakas. Oo. Minsan hindi naintindihan nila yung proseso. Hindi pa din hindi atin dyan. Ito naman si Shoksin Down. Sabi niya, pag nanalo si Sara, nagtago na kayo, mga kawatan at adik. Talagang Tapos, ibalik ang tapang at malasakit. Sino pang iba itong ibigay? Hindi ko pipiliin ko lang ang mga ibanggitin natin. May nagtanong si Chris Ramos, sabi niya, bakit di kayang pag-isipan ng mga gumagamit ng confidential funds na lahat sila dapat imbestigahan? O anong sabi mo rito? Sumusunod sa isip mo na dapat lahat imbestigahan. Ang tanong niya, bakit hindi imbestigahan na lang lahat? Tama. Kumbaga, bakit si Sara hindi pa kayang gawin na imbestigahan lahat? Take note kinlear si Vice President Sara ng COA. Clear dyan. Tama. Kinlear siya ng unconditional clearance. As a defense, sabi lang ni Vice President, COA, i-report mo nga yung audit mo. Audit, tapos na. So, may natanong, ikaw naman, ito lang, matanong ko lang sa'yo. Kung ikaw papipiliin, kasi may nagtanong, may napili na ba na Vice President si Sara? Kung ikaw tanongin, not necessarily kung gusto mo Sara o hindi, pero kung ikaw, sino kaya ang dapat na perfect partner ni Sara pagiging Vice President? Ako, dalawang pwede kong i-recommend kay Sara if unsolicited advice to. Either Senator Marcoleta or Senator Cayetano. Parehong from the north yan eh. Si Sara from the south. Pag sinabing south, solid na yan kay Sara Mindanao at saka yung Visayas. Sa Visayas, pag nakatungtong ka sa Cebu, sa tono nun hanggang Mindanao yun eh. Paano naman ang tingin mo ka na may nagsasuggest din si Attorney Raul Lambino sa taga-Pangasinan? Nagsasuggest siya ng Vice President ay si Magalong, Benji Magalong ng Baguio City. Ano naman tingin mo kay Benji Magalong? Malinis at tapat din na pero not to the level of the Vice President. Magaling din siya nasa cabinet. Kung may mabubuo siya, bubunutin siya as mayor. Magaling din siya nasa cabinet kasi sanay sa executive function si Magalong talaga. Sanay sa executive function. At saka sanay siya sa mga investigation eh. So dapat ilagay siya doon sa, siguro pwede siya, sa tingin ko ilagay siya sa Department of Interior and Local Government.
Tama. na siya ang magano doon para maimbestigahan lahat ng mga kwan ng mga mayor, mga kapitan ng mga magnanakaw, mga Oo. gobernador. Ayan, yan. Like anti-criminality under executive. And take Ah. note idagdag ko na rin, sana naman sa susunod na mga lineup ng senador, alisin na natin dyan yung hindi abogado. Hindi naman Oo, trabaho dapat ng hindi abogado na. abogado yung Senado. Komo sikat, artista, tigilan na natin yan. Tayo napapahamak dyan. O wag naman, Kaya tatakbo na daw natin uli sa si mga Kuan abogado si yung legislative. Bigay na natin yan dyan. ano yung tatakbo ata uli si Kuan si Willie Rebillame tsaka si Ben Tulfo. Ay, nako. Mababait yung mga yan at may magagandang puso eh. Pero hindi naman tayo naboto dahil sa bait at ganda ng puso. Kailangan natin yung talino na magdidisenyo ng future ng bansa natin. Para sa mga anak natin, para sa mga apo natin. Tama. May mali, So, marami ng mali. Kailangan na talagang i-update din ng constitution natin. Ang dami ng outdated na dyan. And besides, napakarami natin batas. Ultimong pulis, litong-lito na nga kung alin ang i-implement nilang batas. Napakadami na. Obsolete na yung iba. Mari, magpahinga nga muna yung Kongreso. Huwag muna kayo gumawa ng batas. Pwede ba? At sige, isulong muna natin ang bansa natin. Gandahan patapos muna na tayo natin. patapos na tayo ang huling pag-usapan natin. Sa ngayon po ay sa Lunes nakasabay din na baka masabay sa pagbukas ng impeachment laban kay Sara. Magsabay din ang unang hearing ni Digong Duterte sa ICC. Ang tawag sa hearing ay confirmation of charges hearing. Ibig sabihin po, doon ilalatag ng mga nag-akusa ang kanilang ebidensya at titingnan ngayon ng abogado ni Digong at ng judges kung talaga ba may sapat silang basihan para ipagpatuloy ang kaso. At kung makikita ng pre-trial chamber ng mga judge sa loob ng 60 araw, kung wala man lang silang ebidensya, ay ipapalabasin na nila si Digong Duterte dahil walang kaso. So, yan ang mangyayari bukas. So, ano sa tingin mo halos magkasabay sa kay Sara na kaso? Hindi ko rin alam kung bakit nagkasabay yan. And what I know, Digong will not attend on the confirmation of charges. But yung kay Sara naman, kay Vice President, talagang aabangan yan. Parehas political mileage yan sa Duterte. 'Di ba? Parang ibinandera pa lalo nila ang kandidatura ni Vice President sa dalawang, I call it a roadshow nila. Talagang PR yan para kay Vice President. Yan ang mga hindi nakakalculate ng administration ni President BBM. By the way, may mga sumang-ayon sa gusto mo ni si Marcolita na lang na Vice President. Marcolita or Cayetano, let's trim down to that. Wag na yung iba. Kasi meron ako naririnig si Amy, si Robin, wag na lang. Yan na nga napahamak kay Amy. Si Amy pa yung tatandem nila. Di ba? Tapos na yung mga Marcos. Tama na. Nabigyan na natin sila ng pagkakataon. I hope Amy and Sandro will be the last Marcos dyan sa Congress. Doon na lang sila sa probinsya nila kung pwede. Wala nakakadala na sila, nakakadala. Hindi ko ina-expect kay President BBM itong resulta ng kanyang admin na to. Hindi ko na-expect. Sabi ni Rogelio Tabernero, Marcolita ang bagay. Binagsabi rin na sang-ayon na si Alan Peter Cayetano. So, ibig sabihin, yung pag-isip mo ay parang naaayon sa mga tao. Diyan na lang. Sana diyan na lang piliin sa dalawa na yan. So anyway, mag-last tayo. Ulitin naman natin bukas ulit sa ganitong oras. Sige po. Siguro bago magsisimba kasi ako eh. So, okay na ba sa'yo magsimula tayo mga 10:00 ng gabi bukas? Sige. Kasi magsisimba pa ako. Sige, magpapaalam muna tayo sa ating mga kwan. Ikaw na muna magpaalam. Okay, maraming salamat sa mga taga-sunod at taga-pakinig ni Atty. Toto Pausing, ang aking idol na abogado at siya rin ang abogado ko, humawak ng aking kaso. Take note nga pala, Tony, nakulong ako ha. Baka sabihin niyo mag-comment, si Lea, nakulong yan, ganyan. O sinabi ko na on air ha. Baka mabas pa ako dyan eh.
Pero ikaw yung abogado ko that time, di ba? Ang Ah. galing ng diskarte mo. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pakikinig. Magkakaroon tayo ng patuloy na patas na pagtingin sa mga issue. Wala po tayong kinikilingan, wala tayong pinapanigan. Hindi natin sinisiraan ang presidente natin, gusto natin magtagumpay. Hindi rin natin sinisira ang ating vice president at gusto rin natin magtagumpay bilang iisang republika tayo. God bless us all. God bless Philippines. Opinion lamang natin ito. Kung hindi magsasang-ayon sa opinion nila, tingnan mo na lamang yan bilang opinion din namin. Tama. Tama naman. Magandang gabi po sa lahat. Okay. Maraming salamat. Thank you. Attorney Sige, Toto sige. Calvin. Out. Bye-bye. Sige. Bye-bye. Bye-bye. Sige Log out. Thank you. Okay, log out. Sa inyo, nang lumabas na yung aking guest, ay nais ko lang din sabihin na banggitin ko mga ilan. Rogelio Tabernero, nabanggit na kita kanina. Tapos si Rado Cabero, galit ka ba sa akin? Tapos si Randy, putang inang bibig, huwag naman magputang ina. Si Jorem, sa Vice President ay si Marcolita, ang gusto niya, o di kaya si Cayetano din. Tapos si Rene Amel, bakit pag-usapan niyo po sila? Ay, BCBs. Nawala lang ako, no? Hello. Nawala lang ako sa ere kasi may umatake na naman sa akin. Anyway, mamamaalam na lang ako. Meron pa po napili si VP Sara pero secret lang daw muna. Ganon. Okay. So, hanggang dyan lang. Pastor Rodi Rabi, Virgie Piquero, sino pa? Si Fernando Rafael Fernandez Cuervo. Try GoFundMe to get your support. Okay po. Tapos sino pa? So hanggang dyan na muna, no? At maraming salamat po sa inyong lahat.